at Mindanao. Sa huling araw ng sesyon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa kasaysayan. Mahigit 200 mambabatas ang pumabor sa pagpapatalisik sa bise dahil umano sa paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng bayan, katiwalian at iba pang krimen. Nakatutok live si Tina Pangaliban Perez. Tina. Mel Emil, sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente nga ng bansa ang inimpeach ng Kamara. Inendorso ng 215 na kongresista ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 102 o 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para hindi na ito litisin dito sa Kamara. Alinsunod sa rules on impeachment ng Kamara, agad dinala ng House Secretary General ang Articles of Impeachment sa Senado na uupong Senate Impeachment Court. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Culpable violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kasama sa mga binanggit na umano'y pagkakasala ng bise, ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Worst case scenario na nakikita namin is ang paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Pamimigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kabilang dito ang mahigit 2 bilyong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa ilang joint accounts nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay lokal na opisyal pa ng Davao City. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pagkakadawit niya sa extrajudicial killings at umano'y paulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos kasama na ang paglahok niya sa isang rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Sabi sa impeachment complaint, ipinapakita raw ng mga kinilos at sinabi ng bise ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Ang tatlong impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Bagamat impeach na si Vice President Duterte, hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Once it's approved, transmitted na agad sa Senate. Sir, that means impeach na si Vice President. Yeah. Well, the word is impeach. But of course, she has to be tried by the Senate, no? So even if she's impeached and not yet convicted by the Senate, she is still the She's still the Vice sitting President. Vice President.
Sa listahan ng mga pumirma, una ang pangalan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa mga pumabor sa impeachment si dating Pangulong Gloria Arroyo na ngayon ay kinatawan ng Pampanga. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte sa pag-impeach sa kanya ng Kamara, pero wala pa po siyang tugon. Pero nauna nang sinabi ni Duterte noong Disyembre na mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilisang wala umanong basehan na impeachment case. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang sinabing tatay yung legal counsel para sa kanyang anak na si VP Sara.